Bakit si Marcos may CF naman? Bakit tahimik ang mafia? Kasi nga, long honored tradition. Hindi. Eh, ang CF naman talaga namang meron naman CF. Si Lenny lang ang ano eh. Uy, wala na naman akong kape. Sobrang frustrated ng mga congressman kasi nasira ang script, stick to the plan nila laban kay BP Inday, Sara. Magagalit si Tambaloslo sa kanila. Cool ka lang, mag-max ka lang. Sir, badyan yung mga young guns sa HOR puro cheap publicity gimmick. Ang hanap ng mga yan, media mileage at the expense of Ate Sara Duterte. Saka Margarita Nograles sumisingot naman pa. Alam niyo po, hindi naman natin kinakailangan na manira sa mga ganyang Kasi taasan din po natin. Baka naman mukhang matino naman yung itsura niya eh. Iba po talaga yung itsura nung ano, hindi naman, gandang-ganda nga ako. In fairness, nagagandaan po ako kay Nograles. Hindi po dahil sa kung ano pa man. Kasi hindi lang tayo sanay sa mga hindi mapuputi. Siyempre, kumpara kay Inday. Kaya lang, hindi naman po, sana, ang pagbanat natin sa kanila, hindi dahil sa, gano'n, no? Yung talagang binabanatan natin sila dahil may sinabi sila o may ginawa sila, hindi yung dahil parang hindi naman po, parang hindi ewan ko lang, Gusto ko sabihin niyan ng mga young guns na yan, "You are sitting on the throne of lies." Papansin lang sila kay BP Sara kasi makikilala daw sila 'pag binubully nila si BP Sara. Correct naman, totoo naman po. Eto, magtapatan po tayo. Kailan ba natin nakilala talaga yan sila Abante, eto sila Konggun, sila Chua, ah, yan sila Gerber. Kailan lang po natin nakilala talaga yan, literal. Gano'n po kasikat si BP Inday. Pati yung tumitira sa kanila kilala. Pero yun siyempre makabayan, automatic yan eh. Sino ba mga ano ng makabayan? Meron tayong anong tawag doon? Yung inborn na hatred dyan. Sir Bad, sa palagay mo, manalo laya si Sara Duterte pagka Pangulo sa 2028? Opo, yan din po ang palagay nila. Kaya nga kinakailangan nilang masiraan. Alam nyo, pinagre-resign nyo naman si BP Sara ngayon, kayong mga young guns. Nung pinag-resign nyo siya sa DepEd, hindi nyo iniisip, di ba? Nananawagan kayo ng resignation. Ito po yung resulta ng pagre-resign niya sa DepEd. Bigla po siyang wala na eh. Hindi na siya part ng administrasyon eh. Kaya titirahin niya na yung mga katiwalian ng administrasyon. Nakita niyo po? Pag pinag-resign niyo po yan at alam niyo yun, yung do not wish, no? Upon thy star. Kasi yung mga panalangin nyo kay BP Sara, mag-resign na siya sa DepEd. Nung nag-resign, puta, mas masakit pala sa ulo natin na mag-resign si BP Sara. Buti pa pala nung part pa siya ng administrasyon. Di ba? Baka pag nag-resign niya si BP Sara, putya, iba na panawagan yan. Naisip nyo ba yun? Hindi. May napupuna lang po ako. Bakit ang dami pong mga bisita ngayon ni BP Sara ng mga foreigners? Yung mga bisitang foreign, bakit po kay BP Sara nakikipagkita? Hindi po ako nang iintriga, no? Pero yun po, ilan na po yung nakikita natin na careful what you wish for. Kasi isa lang po ang ibig sabihin niya, pag nag-resign yan dyan, putya. Kaya lang, syempre, mas gusto natin na alam naman namin kung bakit gusto nyo mag-resign si BP Sara. Para wala na yung balakid sa succession di ba? Isa na lang ang balakid, Senate President. Hindi pa nga natin napagtutuunan yung Senate President ngayon. Napaka kawawa naman si Chis.
Nawala yung mga matulain niya, yung bagong ano pa lang yan, no? Daldal na kala mo, ang galing-galing nung naging vice. 4 na buwan pa lang siya bilang president ng Senate. May rumors na natatanggalin siya. Tandaan po ninyo, yung rumors na matatanggal si Subiri, nauna rin yun. Parang, mga diplomats, di ba? Ang dami po mga diplomats na dumadalaw ngayon kay BP Sara. Bakit kaya? May alam kaya yung mga diplomats? Parang pelikula lang na Die Hard na ninakaw na truck na gold. Kaya lang ito, Marcos. Grabe, no? 25 tons. Putang, ngayon lang ako nakarinig. Binenta. 25 tons. Grabe po. Diyan sila maririndi kasi yung mga tao, ginto na binibenta. Ginto na natin sa... Sikat nga sila pero kabaliktaran. Malaking kasiraan din sa kanila. Tuloy na gustong bumoto. Maganda yung nagtanong kay Bungalon. Sabi, hindi ba kayo natatakot? 32 million ang bumoto kay BP Sara. In fact, yung mga Quadcom member, iniimbestigahan na ng mga tao yung mga ano nyo, di ba? Yung mga yaman ninyo. Totoo naman ang balik ng tao, parang yung pagpupunit ni Ontiveros siya ng ano ng pag may picture nga ako, talagang EBS ang Meron na nga po nagpahid ng EBS doon sa picture ni Ontiveros. Yun ang masarap sa mga Duterte, nagmana tayo lahat kay Tatay Digong, banat agad. Yan po ang kaibahan ng mga vlogger. Vlogger ng Duterte tsaka masarap maging Duterte ngayong panahon na to kasi ito yung mga gusto ko, bumira ng bumira. Ang daming bumibira kay BP Sara, wanto sawa ka rin bumaliktad. Yan po ang masarap ng independent ka na vlogger. Wala kang hinihintay na command, wala kang hinihintay na anong pagsusuri dyan, wala. Pagkadinig ko ng balita, banat agad. Pagkabasa mo ng balita, puta, banata natin to mga to. Di ba? Masarap. Kapit lang kayo. Masarap dito sa channel natin. Maging masaya tayo na nakakabira rin tayo. Makabayan Black to Sir Badong o Makasarili Black? Ano? Makabayan Black, Makasarili. Makabayan po. Talaga namang in fairness naman sa kanila, hindi naman para sa kanila, di ba? Lagi para dun sa baka ma-red tag tayo. Nare-red tag mo kami, nare-red tag mo kami. Parang pelikula lang na Die Hard na ninakaw, truck na gold. Kaya lang ito kay Marcos, inside job. Dapat po magpaliwanag, no? Yung si Pangulong Marcos, tsaka yung mga Bangko Sentral, bakit po tayo? Alam niyo po, wala po sa kalahati ng binenta natin yung pangalawang bansa. Diyan tayo nakikilala, no? Sa mga wars talaga. Mga diplomats, yes, maraming courtesy call. Boss Buds, parang, di ba? Nakita niyo po, maraming courtesy call ngayon kay BP Sara, no? Parang ang labanan ay tama versus mas tama. Hindi naman. Tama versus tama. Tama po ba yun na imbestigahan natin si BP Sara pero magbulag-bulagan tayo sa 1.4 billion a day na budget sa flood control na hindi naman nakaka-stop ng flood? Tama ba yun na 90 billion kunin sa budget ng PhilHealth para ilagay sa mga unprogram? Kung sa tingin yung tama yun, tama ba yun na wala nang alam yung mga tao kung saan napupunta yung mga kinukuhang savings bawat departamento? Hindi po to labanan ng tama versus mas tama. Ito po ay labanan ng mali at tama. Duran-duran at flood control, pinagtakpan nila kaya kay BP sila nag-focus. Buds, hindi. Hindi. Nakapokus talaga sila kay BP. Ang problema nila, focus sila ng paninira kay BP. Pero hindi naman nila maawat yung presidente nila
na mahilig manood ng concert, hindi naman nila maawat yung presidente at kung sino man yung nagbebenta ng ating ginto. Hindi rin nila maawat si Recto na kunin yung pera ng, alam niyo yun, sa isang banda, inaatake nyo si BP Sara, pero yung administrasyon, yung pinakapinuno nyo, hindi nyo naman mapigilan ng gumastos ng napakalaki. Kahit ba regalo yan, eh. Mas masama pa nga yung regalo. Eh. Bawal pareho yun. Yun po yun eh. Di ba? Kaya wala kayong moral ascendancy na atakehin si BP Sara kasi mas malala yung flood control program na nabangga ng barko. Mas malala yung kada uulan ngayon, baha na agad. Ang laki ng budget. Hindi nyo pwedeng ikatwiran na panahon din na, kay Duterte naman, kay Duterte hindi po bumabaha dahil naglilinis ng ilog, naglilinis ng Manila Bay, naglilinis ng estero. May nakita ba kayo ngayon naglilinis? Atin-atin lang, may nakikita po ba kayo? Ako, saksi ako dyan eh. Dahil noon, isa sa mga sideline ko, magtatak ng t-shirt. Pumupunta ako ng Divisoria. Nakikita ko yung estero dun sa Divisoria. Puta, linis ng linis nung panahon ni Digong. Buds, sana kay Boy Toyo na lang binenta. Magka-content pang BSP. Hindi kaya ni Toyo yun. Baka bilyon, wala pa si Toyo eh. Kumusta? Mga tao busy kay BP, Alice Go, di natin alam. Ninanakawan na tayo ng ginto ang pupa. Di naman automatic. Binibenta. Ang tanong nga, saan nyo dinadala? Bakit nagbenta tayo ng napakarami? Para saan? What's the purpose? Sa lahat ng pinagsisisihan ko na hindi ko talaga malimutan ay yung binoto ko si BBM. Lahat po tayo, pati nga si BP Sara, di ba? Numingi pa siya ng sorry na ikinampanya niya. O sabihin yung economy ng Pinas is F up. Wala naman po nagsasabi na mararamdaman mo naman eh. Kay Tatay Digong, ramdam mo eh, di ba? Ramdam mo ang asenso, di ba? BBM, yan. Marami pala tayong ginto, saan pala galing yan? Naipon po yan ng mahabang panahon, no? Kasi po may gintuan tayo rito, may mga naghukay po ng ginto. Yan pang mga minahan ng ginto. Ngayon ko lang din nalaman eh, nung binabasa ko yung balita na yan. Naiipon po yung ginto natin kasi puwersado sila. Halimbawa, hindi ko lang alam kung ilang porsyento. Halimbawa, may minahan ka ng ginto. May porsyento po doon na exclusive ibebenta mo sa Bangko Sentral. Kaya po hindi tayo kaya po padagdag yung ginto. Ang problema, isang bagsakan, kumbaga, nadadagdag yata sa atin less than 1% a year. Isang bagsakan, parang 15% ng gold reserve natin, binenta eh. Hindi naman isang bagsakan, yung half year ng 2024. Walang katapusan Alice Go hearings, ang pinagkakabalahan nila. Wala na po eh. Alam nyo, dyan yata napahamak si Chis Escudero. Tama yung si Chis eh. Bakit panay Pilipino yung mga gusto nyong ihabla, Bakit wala yung mga mastermind? Nasaan yung mga mastermind? Bakit tahimik kayo lahat ng mga senador sa mastermind? Si Risa Ontiveros, bakit? Parang wala kayong balak sa mastermind at wala kayong balak sa iba pa. Wala po akong alam sa Pogo, pasensya na po kayo. Pero yung pagpapasama ninyo sa Pogo tapos babagsak lang kayo ang mastermind si Alice Go. Come on. Alam natin na lahat na hindi yan ang mastermind. Tapos kailan magre-resign si Jokno ng BSP? Wala na po si Jokno. Resign na po. Wala, hindi na po BSP si Jokno.
Naging finance secretary po siya, ngayon nag-resign na rin po siya. Matagal na po siyang wala sa administrasyon na 'to. May report po ba sa presidente ngayon at sa asawa niya? Nakikita po ba sila ngayon sa kahit na anong media? Tahimik po yata. Eh, ganyan yung media natin, eh. Sanay na ganyan, eh. Si Tatay Digong putya natulog lang, eh. Nasaan si Digong? Nasaan ang presidente? Pagbenta ng gold, salamin na wala na tayong pera. Pangat. Alam niyo po, kaya isa pang dahilan kung bakit hindi dapat. Kasi yan po ang pinakamatatag na currency. Yan po ang consistent po yung gold na pataas po ng pataas ang presyo niyan. Kung mag-invest po kayo, ayaw nyo po nung talagang yung marami kayong pera at gusto nyo gold po ang isa talagang pinag-investan ng mga tao. Wala pong panahon na nalugi sila sa gold. Pangat na sana tayo kahit may pandemic, boss, na tiyempo lang talaga na budol. Isang week at walang kwentang leader. Siguro si BP Sara, sana kung alam ko lang. Eh talagang ganyan eh. Wala pong, kaya nga po, yun ang maganda sa buhay, di ba? Hindi mo alam eh. Pero alam nyo maging ano po sa atin yan, no? Kung wala kang nakikita na masama sa ginawa ng tatay, kasi wala siyang nakikitang masama sa ginawa ng tatay niya eh. Idol pa nga niya yung tatay niya eh. Talagang, boss, Bads, tuloy-tuloy ba yung maisog kahit nahahati ng mga DDS kay Eric at Pilosopo? Wala naman po nahahati, hindi naman po nahati. Kayo ba nahati kayo? 'Di ba? Alam niyo po, ito lang ang payo ko, mga leaders po 'yan, may mga clash po talaga yung mga leaders, no? Hindi naman po nahati sa kanila. Eh di ang ibig ko sabihin, kay Tatay Digong po kayo, kung Duterte supporter kayo kay Tatay Digong. Ang problema kasi yung ibang tao eh, pag may ibang tao kayong no? Magpahinga muna kayo diyan sa kaiisip kung sino tama sa mga nagbabangayan na yan. Tatay Digong lang, Sara Duterte. Ang dami kasing ang daming mas marunong pa sa mga Duterte. Minsan. Kaya yun lang pakinggan nyo. May mga marunong naman kayo magbasa, may mga pahayag naman si BP Sara, may mga pahayag naman si Tatay Diggs. Kaya pasimplihin nyo po, no? Relax. Humanap kayo ng mga vlogger na mapapakinggan nyo para hindi kayo namomroblema. Ang dami na pong problema ng Pilipinas eh. Kung dadagdag pa yung mga pinakikinggan. Ang susunod na ibenta mga isla, sabihin inagaw ng China. Eh, kasalanan po nila yon. Alam nyo po, may formula na tayo dyan sa South China Sea o West Philippine Sea, di ba? Nagmatigas tayo nung panahon ni Pinoy. Nakunan tayo ng mga teritoryo. Nakipagkaibigan tayo panahon ni Tatay Digong. Nakapangisda yung ating mga mangingisda. Wala nakuha sa ating teritoryo. Ngayon, nakipagmatigasan na naman tayo. Alam nyo na kung ano nangyari. Kaya, stick to what you said ng eleksyon. Itutuloy namin. Continuity. Yan yung ni BP Sara, di ba? Naniwala ako, akala ko ang plataforma namin ay unity and continuity. Hindi pala. Kongreso na nagsabotahe sa budget ni Sara. Kaya nga, nagtataka ko rito eh. Hindi po kayo pinakikialaman. Trabaho nyo po yan. Hindi po yan trabaho ng BP. Nagsabi na po, bahala po kayo. Ang pinoproblema kasi nila, ganito. Sa totoo lang. Ang problema nila, baka magalit sa amin yung tao pag kinaltasan namin. Di ba? Yun eh. Hindi na nga namin masiraan si BP Sara. Magagalit pa sa amin ng mga tao. Yun lang naman yung purpose nila eh. Sirain si BP Sara. Eh yung magkaroon ba ng memes katulad ng Shiminit? Wala naman, tanyo, hindi rin nagtagal yung Shiminit.
Una, hindi nauunawaan ng tao. Ano ba yung siminit na yan? Hindi po siya for consumption, hindi rin nagtatagal yung pusit. Ang dami na nilang bansag kaya Fiona. Kung ano-ano mga inaano nila, yung so talagang pinakamaano. Sara without H yan, walang H yan. Walang katuturan, no? Nagpapatalinuhan sila eh. Sa atin, simple lang, Lenny Lutang, BBM Bangag. Kaya sa simple, dun lang. Sila, komplikado yung mga ginagawa nila kay BP Sara. Lakwat Sara. Lakwat Sara pala tawag na umiikot sa Pilipinas. Lakwat Sara. No tawag nyo kay BBM? Babatuhan nyo. May pusit, may Fiona, may so. Yun talagang pinakatawa eh. Nakakatawa so. Siminit. Wala nakakaunawa sa inyo. Kayo lang, siminit siya. Siminit. Masyado sila yung nagpapatalino eh. Nagpapatalino. So kasi yan, so. Ay, naku. Ay, wag natin iboto kasi so siya. So? Hindi papasa sa ano.